Magandang araw sa inyo, sir, at sa lahat ng mga listeners nyo. Tawagin nyo na lang akong Luz, taga Southern Leyte. Matagal ko na talagang gustong ipadala sa inyo itong kwento, kaso ay laging busy sa work. Isa kasi ito sa karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari to taong 2014 pa, nang minsang mapagkasunduan naming magbabarkada na pumunta ng Samar sa isang kaibigan namin. Sakto pa at mag-harvest daw sila noon ng mga tanim nilang marang. Nasa kolehiyo kami noon, buwan ng Mayo, at wala kaming mga pasok. 4 kami nagbiyahe noon, 3 kaming babae at isang lalaki na boyfriend ng kaibigan naming si Peach. Parehas naman kaming single ng best friend kong si Kirsten noong mga panahon na yon, kaya kami din palagi ang magkadikit. Nalaman ko lang din noon na ang mga kamag-anak pala ni Kirsten ay taga Samar din. Kaso ay hindi yon kasundo ng pamilya nila. Hindi ko na tinanong kung bakit. Barkada pala naming Becky yung pupuntahan namin na si Stacy. Stanley yung tunay niyang pangalan. Nag-commute lang kami noon dahil mas enjoy pag ganon. Sinundo naman kami ni Stacy sa bayan. Nagpasama siya sa pinsan niyang may owner type jeep. Doon, pinagkasya namin yung mga sarili namin. Enjoy talaga yung biyaheng yon. Ang ganda rin kasi ng mga tanawing nadadaanan namin. Pero hindi namin akalain noon na makakasalubong namin ang isa sa mga kamag-anak ni Kirsten. Hindi naman niya yun pinansin dahil nga bata pa lang daw sila ay hindi na nagpapansinan ng mama niya at ang mga kamag-anak nito sa Samar. Naging abala yung unang araw namin doon. Pagdating ay namahinga lang saglit, kumain at namasyal na sa taniman ni na Stacy. Doon, tinuro niya na sa kabilang lupain daw ay pagmamay-ari ng kamag-anak ni na Kirsten. Kahit si na Stacy daw ay ilag din sa mga kamag-anak nitong kaibigan namin. Kakaiba raw talaga ang ugali ng mga yon. Naglalakad kami noon sa lupain ni na Stacy. Nagulat na lang kami nang may sumulpot na isang babae. May katandaan na rin ito. Binati nito si Kirsten. Kamukhang kamukha daw kasi nito ang mama niya. Pero hindi gaanong kumibunon si Kirsten. Tinanong siya nito kung kumusta ang mga magulang niya. Tipid lang ang mga sagot ng kaibigan namin. Napansin ko nga parang naiirita na siya dahil hindi pa umaalis yung matandang babae. Sinabi pa nitong ikumusta na lang siya sa mga magulang niya. Tumango lang noon si Kirsten at tinalikuran na yung babae. Sinita ko nga siya noon. Hindi niya kasi maitago yung pagkairita niya dito. Nakita ko pang ngingisi-ngisi at bubulong-bulong na umalis yung matandang babae. Kinagabihan ay doon na nagsimulang sumakit yung tiyan ni Kirsten. Namimilipit itong nagsabi na parang tinutusok yung bituka niya. Hindi siya nakakain noon dahil pabalik-balik siya sa banyo. Pero wala naman daw lumalabas. Maya-maya ay naduduwal na siya. Bigla daw humilab yung tiyan niya at yun na nga, tuloy-tuloy na siyang nasuka. Doon na kami kinilabutan nang makita yung suka niya. Itim yun at may maliliit pang insekto. Kahit yung mga magulang ni Stacy ay kinilabutan nang makita yon. Naging purple na nga yung balat ni Kirsten at mukhang hirap na siya huminga. Lalo siyang namilipit sa sakit ng tiyan at walang tigil din yung pagsusuka niya. Iyak na siya ng iyak noon. Natataranta na rin kami kung anong gagawin sa kanya. Malayo pa man din yung ospital sa lugar. Hindi ako makapaniwala nung sa unang gabi namin sa lugar ni Stacy ay may ganoon na mangyayari. Nagpatawag yung mga magulang niya ng manggagamot. Hindi raw pangkaraniwan yung nangyari kay Kirsten. May bumabarang daw sa kanya. Doon na kami lalong kinilabutan. Hindi raw yon kayang kalabanin nung manggagamot. Dapat ay albularyo daw ang gagamot kay Kirsten. Kaya kinabukasan pa siya pinuntahan noon ng albularyo. Pinainom lang siya noon ng manggagamot nang malapot na likidong yon para mailabas niya lahat ng itinanim sa kanyang barang. Hinang-hina na siya noon kakasuka. Naaawa naman kami sa kanya. Hindi rin kami nakatulog noon sa kakabantay sa kanya. Kung ano-ano na nga yung sinasabi at nakikita nito. Kesyo may babae daw sa bintana na nakatingin sa kanya.
Nakaidlip ako noon at nagulat na lang nang bigla siyang humiyaw ng malakas. May babae raw na papalapit sa kanya at anyong sasakalin siya kahit wala naman. Pagod na pagod din ako sa kapipigil sa kanya na huwag magpumiglas at magingay. Iiyak siya tapos ay sisigaw na takot na takot. 4 na kami nagbantay sa kanya noon hanggang mag-umaga. Mga bandang 8:00 yon nang dumating yung albularyo. Nakahiga pa rin si Kirsten at hinang-hina. Nang simula na siyang gamutin ay nadidinig namin noon na may kausap yung albularyo. Kung hindi daw pagagalingin si Kirsten ay mapipilitan siyang ibulgar kung sino sila. Kaya din daw nitong ibalik ang ginawa nila kay Kirsten at doble pa. Napag-alaman namin noon na kilala ni Kirsten ang may gawa sa kanya noon. Kamag-anak daw nila. Hindi na namin yung sinabi kay Kirsten para hindi na lumala pa yung sitwasyon. Pagkagaling niya ay agad na kaming bumalik ng Leyte sa takot na maulit yung nangyari. Ine-expect ko na magiging masaya yung barkada trip namin pero nauwi lang sa masamang karanasan. Nang dalawin namin si Kirsten sa kanila ay naitanong ko sa mama niya yung tungkol sa kapag-anak nila sa Samar. Lumayo daw sila doon dahil ayaw nilang mahawaan ng pagiging mangkukulam o mambabarang ng mga ito. Lalong gumapang yung takot ko noon sa sinabi ng mama ni Kirsten. Galit daw ang mga yon sa pamilya nila dahil sa awayan sa lupa. Sa kanila daw kasi ipinamana yung malaking parte ng lola nilang matandang dalaga. Matagal nang bali-balita ang pagkakaroon ng kakayahang mambarang ng mag-anak na ito. Kaya lumayo sila pagkatapos maibenta ang lupa. Hindi ko tuloy malaman noon kung kailangan pa nilang malaman yung totoong nangyari kay Kirsten. Natakot ako na baka kami ni na Stacy ang madamay. Kaya hindi na lang muna namin yun kinuwento sa kanila. Lately lang naman nalaman ni Kirsten na kamag-anak din niya ang may gawa nun sa kanya. Pero pinayuhan namin siya na hayaan na lang at huwag nang maghiganti pa. Karma na lang ang bahala sa kanila. Hello po sir. Ako si Liam, 35 years old, taga Pampanga. Tulad din ng ibang nagpapadala ng mga kwento sa inyo, meron din akong gustong ibahagi. Karanasan namin itong magbabarkada nang minsan magstay kami sa isang lumang bahay ng kaibigan namin. Bali 5 kaming magkakaibigan at ako yung bunso. Nagkakilala lang kami sa university na pinapasukan namin at pareho din kami nag-try out sa basketball. Naging malapit kami sa isa't isa nung parehas kaming 5 na nakapasok sa basketball team. Kaya nang magbakasyon ay nagplano kaming mag-out of town noon. So bale matagal na rin po itong nangyari, mahigit 1 dekada na. Niyaya kami ni Brian noon na pumunta sa lumang bahay nila sa Bulacan para magbakasyon. Kaysa magastusan pa kami sa mga hotel o resort ay doon na lang daw sa kanila. Naging maayos naman yung biyahe. Nagulat pa nga kami nang makita yung dating bahay ni na Brian. Malaki at maayos pa. Wala nang nakatira doon at napabayaan na nga, pero maayos pa kung tutuusin. May kamag-anak daw silang pupunta doon para linisan yon. Isa lang ang napansin ko sa bahay nila, na para siyang haunted house dahil sa mga lumang kagamitan. Nang maapag-ayos na kami ng gamit, ay nagbihis na at kumain at saka nag-ikot-ikot sa buong bakuran nila. Sobrang lawak ng lupain at matagal daw na nakasilyon pero di mabenta-benta. Kinagabihan ay nag-inuman kami noon at pare-pareho ding nalasing. Naatulog na nga kami noon sa lumang sofa ni na Brian. Nagising daw noon si Ace dahil parang may humihila daw sa mga paa niya. Pagdilat niya, ganoon na lang daw yung pagkasindak niya nang makita ang isang babaeng nakasuot ng itim na damit. Hindi namin siya pinaniwalaan noon dahil may pagkaloko-loko din kasi yon. Kaya inisip naming nang-good time lang siya noong mga oras na yon. Pero sumunod na gabi, kakarating namin galing sa kababata ni Brian. Nag-inuman kami doon kaya medyo may amats na. Dumiretso ako ng banyo. Hindi ko na nasara yung pinto.
Alam niyo yung kahit di ka nakaharap pero may nakita ka sa gilid ng mga mata mo na dumaan? Ganoon ang nangyari sa akin. May nakita akong dumaan sa gilid ko at kahawig yun sa suot na damit ni Brian. Kaya nga nagduda ako na siya din yun. Pero nang matapos akong magbanyo at silipin siya sa may kusina, nadadaanan kasi ang banyo kapag pupunta ng kusina pero walang tao doon. Tinawag ko siya kung saan at andoon siya sa loob ng kwarto. Naglagi muna ako sa sala noon kasi malamig. Di ko namalayan na nakaidlip na pala ako. Nagising na lang ako noon nang makarinig ng parang may umiiyak. Akala ko nga isa sa mga barkada ko. Pero nagising ako noon na sobrang dilim na ng sala. Naasar pa ako dahil pinatay nila yung ilaw. May naaninag akong figura na nakatayo sa may paanan ko. Akala ko isa sa mga tropa ko. Pero nang ilawan ko ng cellphone, ganun na lang yung pagkasindak ko nang makita ang isang babaeng parang taong grasa. Di ko lang sigurado kung dumi yun sa muka o dugo. Basta grabe yung kilabot na naramdaman ko noon. Di ko maiwasang sumigaw. Nataranta naman silang lumabas noon ng kwarto at pinuntahan ako. Tulala akong nakatitig kung saan ko nakita yung babae. Pautal kong kinuwento sa kanila yon. Napalatak na noon si Ace. Sinasabi na daw niyang may kakaiba sa bahay nila Brian. Natahimik siya noon. Ang totoo daw kung bakit sila umalis doon dahil palagi raw nagkakasakit yung bunso nilang kapatid. Sabi ng naggamot sa kapatid niya ay may iba pa raw silang kasama sa bahay at hanggat andoon daw sila ay hindi raw gagaling yung kapatid niya. Balak daw itong kunin ng nilalang na yon. Sabi ko naman, bakit niya pa kami niyaya gayong may nagpaparamdam pala sa bahay na yon? Akala daw niya ay nawala na yon dahil nga matagal nang hindi natitirahan yung bahay. Pero diba, mas lalo lang silang dumadami kapag ganoong walang naatira sa isang bahay. Pero kahit ganoon ang nangyari, ay nanatili pa rin kami doon ng ilang araw. Lakasan na lang ng loob. Pero hindi na kami naghiwa-hiwalay noon kapag natutulog. Marami pang pagpaparamdam na nangyari, pero hindi na namin pinansin pa. Kasi kapag pinansin ay lalo lang silang magpaparamdam. Ayaw naming tuluyang masira yung bakasyon namin dahil bihira lang naman yon mangyari. Hanggang dito na lang sir ang kwento ko. Magandang araw po sir at sa lahat. Ako si Shaira. Itong kwento ay karanasan ng pinsan kong si Nino at ng mga kaibigan niya. Taga Samar po pala kami at magkapit-bahay lang kami ni Nino. Naalala ko na may birthday noon ng isang kamag-anak namin sa kabilang baryo. Nagpaalam daw noon si Nino na pupunta pero hindi siya pinayagan ng nanay niya dahil walang magbabantay sa kapatid niyang 7 years old. Aalis daw kasi sina tito at tita noon para mangumpra ng mga tinda nilang gulay. May tricycle noon sina tita pero di nila yun dinadala dahil ihahatid naman daw ang mga gulay sakay ng multicab at sasabay na lang daw doon sina tita. Nagbilin daw sila kay Nino na huwag itatakas yung tricycle. Ugali kasi niya noon kapag naiiwan sa bahay nila. Pero itong si Nino ay nakiusap sa akin na tignan muna ang bunso niyang kapatid na pinsan ko at may bibilin lang daw siya. Narinig ko na lang noon sa labasan na pinaharurot na niya yung patakbo ng tricycle. May duplicate naman siya ng susi noon. Ang kwento sa amin ay pinagsusundo daw ni Nino ang mga kaibigan niya at niyayang makikain sa birthday. Kahit nagbabasketball daw noon yung isa niyang kaibigan ay agad itong sumama sa kanya. Sunod daw ay yung kaibigan niyang kumakain ay hindi rin nakatanggi sa yaya niya. 3 daw ang sumama sa kanya noon sakay ng tricycle na tinakas niya. Inis na inis pa nga ako noon dahil nga may pupuntahan din ako pero andoon yung kapatid niya sa amin. Si mama lang din ang kasama ko noon at busy pa yon sa mga tanim niya. Nakatulog na lang ako noon at si Nico na pinsan ko.
hindi pa rin na nakakabalik si Nino. Maya-maya ay may di pamilyar na lalaki ang kumatok sa bahay ni Nino. Kaya nilabas ko yon at sinabing walang tao doon. Tinanong ako kung kilala ko raw ba si Nino at yung mga kaibigan nito. Sinabi kong pinsan ko siya at mga kababata ko rin yung mga kaibigan niya. Natahimik saglit yung lalaki at tinanong kung saan ang mga magulang ni Nino. Hindi ko sinagot kung saan, pero tinanong ko siya kung anong kailangan niya. Isa daw siya sa nakasabayan sa kalsada ng tricycle ni Nino at saksi raw siya sa pagsalpok ng tricycle nila sa isang 10-wheeler truck. Walang nakaligtas sa kanila maliban kay Nino na naatalon daw. Agad akong nanghina nun at nanginig ng sobra dahil sa kaba. Tinawag ko si mama at pinasabi dito kung anong nangyari. Bigla na lang kasi akong nablangko nun. Dead on the spot daw yung tatlong kasamahan niya. Yung driver daw at dalawang angkas sa harap. Andoon daw si Nino sa likod ng trike at nakatalon ito bago pa magkasalpukan. Nagtaka ako kung papaanong hindi si Nino ang driver. Mabilis namin siya sinundan sa ospital. Iyak ng iyak si Nino habang ginagamot ng mga doktor ang tinamo niyang sugat sa pagtalon. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya yung nagmamaneho, pero pasalamat na rin kami noon na hindi siya yung driver. Nagpumilit daw kasi yung isang kaibigan niya na ito na ang mag-drive, kaya hinayaan na lang daw niya yon. Hindi naman daw niya inaasahang may makakasalubong silang 10-wheeler nung i-overtake ng kaibigan niya yung trike sa isang kotse. Hindi matahimik noon yung mga magulang ng mga kaibigan niya. Siya talaga ang sinisisi. Kung hindi raw niya pinagsusundo ang mga anak niya, tiyak buhay pa ang mga yon. Para daw siyang si kamatayan. Isa pang kinasama ng loob nila ay halos hindi man lang daw nagalusan si Nino. Kampon daw siguro ito ni Taning. Katakot-takot na sermon din ang inabot niya sa mga magulang niya dahil sa palaging pagsuway nito sa kanila. Pinatigil siya sa pag-aaral at pinatira siya noon sa isang tiyahin namin na matandang dalaga. Palagi ko pa rin noon nadidinig ang pagtawag ng ilang kapitbahay namin kay Nino. Nino raw ang pangalan pero kampon ni Satanas. Isa yun sa hinding-hindi namin makakalimutang pangyayari. Maraming taon na rin itong nakalipas. Ngayon ay may asawa na si Nino. Pero patuloy pa rin siya sa paghingi ng tawad sa mga magulang ng mga kaibigan niya nung kabataan. Hindi rin siya nakakalimot na bisitahin ang mga ito sa sementeryo. Ito lang po ang masalimuot na kwento ng pinsan ko at ng mga naging kaibigan niya noon. Sana ay mabasa ninyo. Hi po sir at sa lahat. Ako si Claire. Aminado ako na noong bata pa ay may pagkamaldita at mataray talaga ako. Kaya nga madalas din kaming mag-away ng kapatid ko. Madalas din kaming magkatampuhan ng mga kaibigan ko dahil konting pagkakamali nila ay agad ako nagagalit. Parehong nasa abroad ang mga magulang ko at nakatira kami kasama sina lolo at lola, parents ni mama. Kaya medyo na-spoiled nila ako, lalo na at ilang taon din bago ako magkaroon ng kapatid nun. Hindi ko po ginagawang excuse ang lahat ng ito para magtaray kahit sa hindi ko kakilala. Pero pinagsisihan ko na naging ganoon ako dahil sa pagtataray ko. Muntik na kasi akong mapahamak noon. January ng 2004, third year high school ako na mag-field trip kami. Hindi ko makalimutan yon dahil birthday yon ng bunso kong kapatid. Binilhan ko pa nga siya ng stuffed toy nang dumaan kami sa mall. Kasama ko yung BFF kong si Jessa sa lahat ng pinuntahan namin at saksi siya sa kung anong nangyari. Last stop namin sa field trip na yon ay sa isang Robinsons Mall. Napahiwalay kami ni Jessa dahil nagpasama ako sa kanya noon na bumili ng stuffed toy. Pagkatapos noon, nagpasama naman siyang mag-CR. Nagkukulitan pa kami noon nang may biglang bumangga sa akin na isang babae. Mga nasa 30s siguro siya. Nabitawan ko yung bitbit kong lagayan ng tubig at tumilapon ang laman noon.
Inis na inis ako kasi hindi man lang nagsorry at ang lakas ng pagkakasagi niya sa balikat ko. Napamura talaga ako at sinigawan siya. Pinigilan na ako ni Jessa noon pero nakapagsabi na ako ng masama doon sa babae. Tinignan lang ako noon ng masama at tumuloy na ito sa paglalakad. Nainis talaga ako dahil hindi man lang siya nagpaumanhin. Siya na nga tong bumangga sa akin. At siguro dahil nga may pagka-childish pa ako noon ay binangga ko rin yung likod niya. Mabilis akong naglakad doon pabalik kay Jessa. Tumuloy na kami mag-CR pero hindi pa rin mawala yung inis ko. Yung kasiyahang naramdaman ko sa buong field trip ay napalitan ng buwisit. Kinagabihan, nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Sunod ay humilab yun at parang nasusuka pero wala naman akong maisuka. Pinilit ko magbawas noon para maibsan yung sakit ng tiyan pero wala pa rin. Kahit anong gawin ko ay sobrang sakit ng tiyan ko na para ba ako mapupugto ng hininga. Uminom na nga ako ng pain reliever pero ganoon pa rin. Nang di ko na makayanan ay nagpadala na ako sa ospital. May pinainom sa akin at ilagyan pa nga ako ng swero pero lalo lang sumakit yung tiyan ko. Namimilipit na ako noon at iyak ng iyak. Pagtingin ko sa may pintuan ay may nakita akong babaeng nakasilip. Pero di ko maaninag yung itsura nun dahil sa nararamdaman kong sakit. Ang nakakatakot nun, nakikita ko yung babae sa may pintuan pero pag tumitingin ako sa may bintana, andoon din siya at nakamasid sa akin. Kapag sinasabi ko yun kay Lola ay wala naman daw siyang nakikita. Bigla na naman akong namilipit nun sa sakit. May nakapagsabi noon kay Lola na nagbabantay din ng pasyente na baka raw nausog ako. Kailangan daw akong malawayan ng nakausog sa akin. Ang kaso lang ay hindi ko alam kung sino. Pag ganoon daw ay kailangan akong dalhin sa isang albularyo. Nang hindi pa rin mawala yung pananakit ng tiyan, nakiusap na ako kay Lola na ilabas muna ako. Siya naman ay naghanap ng isang albularyo na malapit sa amin. Sa pagtataka, pagkarating ng albularyo ay agad itong sinabi na nabarang ako. Hinaplusan niya yung tiyan ko ng langis at may pinainom din siya sa akin na herbal. Doon mas lalong humilab yung tiyan ko at maya-maya lang sumuka na ako ng sumuka. Manilaw-nilaw yon at may itim-itim pang kasama. Nang makita namin mabuti kung ano ang mga yon ay kinilabutan kami. Mga insekto at may uod din na gumagalaw-galaw pa. Mukhang nadali daw ako ng isang bihasang mambabarang. Dinaan lang daw nito sa hangin yung pagbarang sa akin. Kinontra naman yun ng albularyo at sinabihan ako nitong huwag daw akong makipag-away sa hindi ko kakilala. Bawasan ko raw yung pagtataray ko dahil yun daw ang dahilan kung bakit ako nabarang. Namangha at kinilabutan ako noon dahil paano niya nalaman yung ugali ko. Mabuti na lang at hindi ganun kabagsik yung ginawa sa akin. Gusto lang daw akong bigyan ng leksyon. Naging aral nga yung pangyayaring yon sa akin. Kaya simula noon, iniwasan ko na talaga yung pagtataray, lalo sa mga hindi ko kakilala. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. More power sa inyong channel.